like Abraham, always God at His sons. Nakita niyo mga kapatid, sabi ng verse 4, nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw nila ang lugar ng kanilang pagsamba. 3 days journey. Bago nila natagpuan ng lugar. 3 days. Di ba? Wow talaga yun. 3 araw bago narating ang lugar. At hindi pa nila nararating. Sabi niya, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Natanaw. Punta ka ng Patunhay, matatanaw mo ang windmill. Pero narating mo na. Di pa. Maglalakad ka pa ulit. Malayo pa yun. So, hindi natin sasabihin na malapit na yon. Natanaw pa lang. Kaya nga naglakbay pa sila, naglakad pa sila. We don't know kung gaano kalayo pa yon, pero naglakbay pa sila. Grabe. Ang layo ng lugar ng kanilang pagsasambahan. Di ba 3 araw na travel? Tanong mo yung katabi mo. Yung iba narito lang, yung iba narito. Ang lalapit. Ang dadaling puntahan. Eto lang ang kapilya. Hindi naman nagtayo lumilipat. Ito pa rin yun. Number 5, like Abraham, always leave all hindrances. Iwan lagi ang mga hadlang ng pagsamba. Ano po? Pagsasamba tayo sa Panginoon, dalhin natin yung mga dapat dalhin. Iwan yung dapat iwan para makapag-worship tayo ng tama. Huwag na kayong sasama sa pupuntahan namin, sabi ni Abraham sa verse 5. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan nyo rito ang asno, kami na lamang ang ng bata ang aakyat sa bundok. Bakit hindi niya isinama ang kanyang mga alipin? Sasaksakin niya ang bata. Anong sasabihin mo? Ikaw mga kapatid, may isang matanda na uugod-ugod, sasaksakin niya ang anak niya, anong isipin mo? Wala sa hustong kaisipan ng amo ko. Anong gagawin mo? Aba, pipigilan mo yon. Nasisiraan yata ang amo ko. Papatayin niya ang anak niya. Hindi matutuloy ang worship. Ang galing ni Abraham. Alam niya ang dapat iwan para walang maging hadlang sa kanyang pagsamba. Ang dinala lang niya, yung handog niya. Si Isaac. Diba? Bakit wala si Sarah? Bakit hindi sinabi kay Sarah? Ako naniniwala ko hindi sinabi kay Sarah ni Abraham yun eh. Siguro sabi niya, mamamasyal lang kami ng anak mo. Maghahandog kami ron, sasamba kami. Ba't niya inilihim kay Sarah? Papayag ba ang isang ina? Di ba, papayag? Pinalayas nga niya si Hagar tsaka yung bata dahil sabi niya, ayokong may kaagawang anak ko sa mana. Palayasin mo sila. Lahat gagawin niya para sa anak niya. Tapos lilitsunin lang. Papayag ba si Sarah? Of course not. Di ba? Kaya, sabi ni Abraham, maiwang ka, magiging hadlang ka. Ganun ang kailangan gawin. Iniiwan ang mga nagiging hadlang sa ating pong pagsamba. Diba? Lalo na mga, kung ano pa mang meron tayo sa buhay, iniiwan yon. Pag nakakahadlang yan, diba, sa worship natin, iwan nyo.